araw ito isang pribilegyo na mapakinggan natin si Brother Moises Demot, isang ordinadong ministro ng mga saksi ni Jehovah at autorisado ng Republika ng Pilipinas upang mangasiwa sa kasalang ito. Bibigkasin niya sa atin ang isang salig Bibliang pakayag para sa Magnolia at ang pamagat, paano magiging matagumpay ang inyong paglalakbay sa buhay bilang mag-asawa. Ating tuwagin si Brother Moises Demot. Isang kagalakan na kayo ay aking makasal sa hapon na ito, Ian at Rina, at maging bahagi ng masayang araw na ito namin kasal. Alam ko na marami kayong mga kalauin na galing sa iba't ibang lugar. Anak ko daw yung mga igsoon o mga kliyentes na nagikan sa Tacloban. Ang ilan ay siyempre nandito lang sa Maynila at galing sa iba't ibang lungsod sa Pasig, kaya meron sa Quezon City at alam natin na sa paglalakbay at mga sa plano, halimbawa kasi tumador ang ating sa kanilang paglalakbay ay merong panahon na yung kanilang paglipad ay tahimik. Minsan naman ay merong turbulence. At kung sa Biskaya naman, alam mo natin ang daanan dyan sa Santa Fe. At sa Luyan, merong ginagawa dyan. Lubak-lubak yung dadaanan. Kaya minsan ay nahihirapan tayo na magtakbay. Alam niyo, Ian at Rina, ganyan din sa pag-aasawa. Sa ating paglalakbay sa buhay bilang mag-asawa, ay yung ating dadaanan ay kung minsan ay maaliwalas, kung minsan naman ay lubak-lubak. Ibig sabihin ay mayroong mga problema. Hindi natin maasahan yan sapagkat wala namang sakdal na pag-aasawa. Eh, ano kaya sa palagay ninyo, Ian at Rina, ang makatutulong upang maging matagumpay at kasiyasiya ang inyong paglalakbay sa buhay bilang mag-asawa? Yung sa literal na paglalakbay ay kailangan natin ng mapa. Diba? Halimbawa ay kapag nung ipinamudmud ninyo ang inyong invitasyon, kinakailangan na maglapit kayo ng mapa upang matuntunan nila kung saan yung kingdom hall o kaya kung saan yung reception. Kasi kapag wala yun, maaaring mawawala. Kahit na si Joshua ay sa pagpunta namin dito, kinakailangan na meron siyang ways. Yun ang pinakamapa upang matuntun namin ang papunta dito sa Pasig. Ganyan din sa pag-aasawa. Merong mapa ng pag-aasawa upang sa ganyan ay magiging giya natin sa ating paglalakbay sa buhay. At yan ay walang iba kundi ang Biblia. At ang Bibliang ito ay isinulat at ito ay sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kaya tamang-tama yung kasabihan sa Ingles na a journey of 1,000 miles begins with the first step. Kaya sa hapon na ito, Ian at Rina, ay pag-uusapan natin yung ilang mga direksyon doon sa mapa ng pag-aasawa. Upang sa gayon ang inyong paglalakbay sa buhay na mag-asawa ay magiging matagumpay at magiging kasiyasiya. Meron akong inilista na 4 sapagkat kung marami ay aabutin tayo ng malaking oras. Kaya 4 lamang ang ating tatalakayin ngayon sa hapon na ito. Ang una ay ituring ninyo na banal o sagrado ang pag-aasawa. At alam natin na ang pag-aasawa ay sinimulan ito doon sa halamanan ng Eden.
Yun ang unang pag-aasawa at ito ay naulat doon sa Genesis 2:18 hanggang sa 24 na kung saan ay doon naganap ang unang kasalan nina Adan at saka si Eva. Ngayon yung kasalan doon sa halamanan ng Eden ay nasaksihan ni Jesus nung hindi pa siya tao, nung siya ay naroroon pa sa langit. At ganito ang mababasa natin sa Matthew 19:4 hanggang sa 6. Matthew 19:4 hanggang sa 6. Kung meron kayong Biblia ay maaari nating buklatin o kaya iPad ay maaari nating gamitin yon. Ang setting nito ay pinagtatalunan ng mga Fariseo kung pwedeng diborsyohin ng isang lalaki ang kanyang asawa. Kaya dito sa 4, sinabi niya, yan ay si Jesus, hindi ba ninyo nabasa na siya na lumalang, nakikita niyo yung asterisk, pag tingnan niyo yung asterisk, ay itinuturo tayo sa Genesis. Doon nung dalangin ng Diyos na Jehovah ang lalaki. Sa kanila mula sa pasimula ay ginawa silang lalaki at babae at sinabi, dahil dito ay iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at mamumuhay kasama ng kanyang asawang babae at ang dalawa ay magiging isang laman. Ayan, iiwan daw ng lalaki ang kanyang ama at ina. Dati ang ginagamit ay pipisan. Pero dito sa Tagalog na bago ay mamumuhay kasama. Pero kapag titignan niyo ulit yung asterisk, ay tinutukoy doon yung glue, yung pandikit na nagpapahiwatig na walang sino mang mapaghihiwalay sa mag-asawa. Ngayon ay nung banggitin ni Jesus yung salitang mamuhay o mamumuhay na kasama, hindi ibig sabihin ng Diyos na, hindi ibig sabihin ni Jesus, ibig sabihin na ang Diyos ang nagsasaayos ng pag-aasawa. Sa halip ay pinatutunayan lamang na ang Diyos ang nagpasimula sa ugnayang mag-asawa at dapat na ituring ito na sacred. Dapat na ituring ito na sagrado. Kaya nang pagturing ninyo na sagrado ang pag-aasawa, Ian at Rina, yun ang pinaka-seatbelt ninyo sa inyong paglalakbay sa buhay bilang mag-asawa. Ngayon ay alam natin na ito na ang huling araw na si Ian ay binata at si Rina naman ay huling araw na siya ay dalaga. Pagkatapos na lalagdaan natin yung certificate of marriage, ay iiba na ang inyong roles. Iiba na ang inyong kalagayan. Si Ian ay magiging asawang lalaki at si Rina naman ay magiging asawang babae. Ngayon ay ano kaya ang kaakibat na pananagutan ng asawang lalaki at gayon din naman ng asawang babae? Mahirap kaya? Bueno, ay unahin natin si Ian kung ano ang pananagutan ng asawang lalaki. Siyempre, nung binata ka, maaring kasama mo pa ang mga magulang mo, pero ang sabi ng Biblia ay iiwan mo sila at mamumuhay kayo na kasama ang iyong asawa. Pero siyempre, katulad ng kasabihan sa Inchik, nang sabi dyan ay, if you drink water, remember the source. Diba? Kapag iinom ka daw ng tubig, ay isipin mo kung saan nanggaling yun. Ibig sabihin nun, ay kahit na kayo ay hiwalay sa inyong mga magulang, isipin pa rin natin yung ating pinagmulan, yung mga magulang natin, na silang nagpalaki sa atin. Ibig sabihin nun na kapag meron silang problema, ay tutulong pa din tayo. Kapapilya pa rin natin sila. Ngayon ay titignan natin itong pananagutan ng asawang lalaki. Bagamat sinasabi dito sa Matthew 19:5 na ating binasa, na yung asawang lalaki ay mamumuhay
kasama ng kanyang asawang babae at ang dalawa ay magiging isang laman, hindi sinasabi ng teksto na ito ay katulad ng ugnayan ng mga magulang at anak. Hindi yon ang ibig sabihin nun. Sapagkat sinasabi din ng Genesis 2:18 na ang asawang babae ay kapupunan o kaya ay katumbas. Katumbasyon or kapupunan. At hindi natin maaaring sabihin na yun ay ugnayan ng mga magulang at saka yung mga anak. Ang tinutukoy dito ay ugnayan na pang mag-asawa. Kaya halimbawa ay ang ugnayan ng mga magulang sa anak ay iba. Di ba kapag utusan natin yung anak ay gawin mo ito, pupunta ka sa palengke, o kaya ay gawin mo ang iyong leksyon. Kapag ganun ang iyong gagawin sa iyong asawang babae, igagalang ka kaya? Sabihin mo, Rina, pupunta ka sa palengke, magluto ka. Bakit wala pang pagkain? Siyempre, hindi ganun. Kasi ang iyong asawa ay katumbas mo yan. Siya ay katulong mo siya bilang kapupunan, sabi dun sa ibang salin ng Genesis 2:18. Kaya malasin natin na sila ay mga kasama natin, sila ay parang co-worker natin, para bang sa piloto ay co-pilot, o kaya kung sa barko ay kapitan, ay merong tinatawag na second mate, di ba? Yan ang sa pamilya din ay ang asawang lalaki ang kapitan at second mate ang asawang babae. Ibig sabihin nun ay nagtutulungan kayo sa lahat ng bagay. Ngayon ay mayroong magandang payo dito sa Efeso 5:25 para sa mga asawang lalaki. Efeso 5:25. Mga asawang lalaki, patuloy na mahalin ang inyong asawang babae kung paanong inibig ng Kristo ang kongregasyon at ibinigay ang sarili niya para dito. Lalaktaw tayo dito sa 28, lulundag tayo doon. Sa katulad na paraan, dapat mahalin ng mga asawang lalaki ang kanilang asawang babae na gaya ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawang babae ay nagmamahal sa sarili niya. Dahil walang sino mang napupuot sa sarili niyang katawan, kundi pinakakain niya ito at inaalagaan gaya ng ginagawa ng Kristo sa kongregasyon. Kaya dito natin makikita yung magandang parisan na ipinakita ng ating Panginoong Hesus sa kanyang kongregasyon. Kanyang minahal ang kanyang kongregasyon. Inaaruga niya, inaalagaan niya, pinatatawad niya ang kanyang mga alagad kapag sila ay nagkakamali. Kaya ganun din naman ang gagawin ng asawang lalaki. Ngayon yung phrase o parirala na isang laman ay ang ibig sabihin din noon ay nababahala ka sa kapakanan ng iyong asawa. Halimbawa, meron siyang kinababahala, ay nafe-feel mo yon. Ano kaya ang nararamdaman ng aking asawa? Kaya kinakailangan na alamin mo yung bagay na yon. Pagkatapos ay kailangan na baguhin din yung kaisipan mula sa akin. Halimbawa ay akin, yung aking bahay. Halimbawa, may bahay ka. Maaari yan ay naitayo mo nung ikaw ay binata dahil sa pagpapagal mo sa inyong trabaho, nakapagtayo ka ng bahay, meron kang sasakyan. Ngayon ay alisin natin yung salitang akin, yung aking kotse, ang aking bahay, yung aking bukid. Ang gawin natin ay yung ating bahay, yung ating sasakyan, yung ating bukid, yung ating rancho. Ganun.
At mula sa salitang ah, atin o kaya ako, yung sabihin na ako. Pero ang palitan natin ng ako sa tayo, magiging plural. Kasi magkasama na kayo eh. Kaya kinakailangan na isama mo lagi ang iyong asawa. Ganito ang isinulat ng isang tagapayo. Sabi niya, dapat tigilan ng mag-asawa ang pagsasapuso na para silang walang asawa, kundi isa puso na sila ay may asawa. Kaya isipin mo na may asawa ka. Kaya tayo, atin, yung ating savings. Hindi natin sasabihin, oh, wag mong galawin yan, savings ko lang yan, nung ako'y binata. Kapag mayroong pangangailangan, yung ating savings, pwede na natin galawin yun. Okay, kailangan ng ating mga magulang, wag nating sabihin na korban yan. Magbigay tayo, mag-share tayo para sa ating mga magulang. Yun. Yan ang ibig sabihin nun, na kinakailangan na isama din natin ang ating pamilya, kayong dalawang mag-asawa. Meron ding binabanggit ang isang aklat na giving time a chance. Ang sabi niya, ang pag-aasawa ay nangangahulugan ng pagiging magkasalo sa buhay at mientras mas marami silang ginagawa na magkasama, lalong gumaganda ang kanilang pagsasama. Kaya maganda yung kayong lagi ay may ginagawang magkasama. Kasi dito sa Biblia, merong mag-asawa na magandang parisan natin, si Priscilla at saka si Aquila. Di ba? Wala tayong mababasa sa aklat ng gawa na magkahiwalay yung kanilang pangalan. Di ba? Walang teksto sa Biblia na sinasabi na yung tahanan ni Aquila at ni Prisca ay ginamit na, ang ibig ko sabihin, ang tahanan ni Aquila ay ginamit na pulungan ng mga Kristiyano. Kundi laging nakalagay doon, ang tahanan ni Prisca at ni Aquila ay ginamit na pagpupulungan ng mga Kristiyano. Si Prisca at si Aquila ay kasama ni Apostol Pablo na gumagawa ng tolda. Hindi binanggit na Aquila lang. Laging magkasama yung kanilang pangalan. Kaya ang sabi ng bantayan ay malagandang halimbawa sila ng mag-asawa na laging magkasama. Kaya kayo din naman, lagi kayong magkasama sa pagdalo sa pulong, sa paglabas sa larangan, pagdalo sa convention, pagdalo sa memorial, at iba pang mga Kristiyanong gawain, at kahit sa pamamasyal, pagbabakasyon. Baka gusto ni Ian magbakasyon sa Tacloban, di siyempre, sama mo naman si Rina. O kaya pumunta sa Dupac si Rina, di sumama naman si Ian. Lagi kayong magkasama. Ngayon sa isang babae naman, ano kaya ang pananagutan ng asawang babae? Bueno, sa karamihang mga lupain, kasama sa seremonya ng kasal, ay ang panata na ang asawang babae ay magpasakop at igalang ang kanyang asawa. Pero, karamihan naman ay ayaw nila yon. Tinatanggihan nila yon. Inilalaban nila yung women's liberation. Di ba? Dahil gusto nilang pantayan yung asawang lalaki o kaya ay lagpasan pa yung asawang lalaki. Pero tingnan natin kung paano ipinaliwanag ng Diyos ang kahulugan ng pagkaulo. Tingnan natin dito sa Efeso ulit, yung ating binasa din sa kabanata din na binasa natin para kay Ian. Dito naman tayo sa talatang 22. Kabanata 5 pa rin yun. Kabanata 5, talatang 22 hanggang sa 24 at 33. Sabi dito, magpasakop kayo sa isa't isa dahil sa takot kay Kristo. Magpasakop ang asawang babae sa kanyang asawang lalaki kung paanong nagpapasakop siya sa Panginoon.
Dahil ang asawang lalaki ang ulo ng kanyang asawang babae, kung paanong ang Kristo ang ulo ng kongregasyon na katawan niya at siya ang tagapagligtas dito o nito. Ang totoo, kung paanong ang kongregasyon ay nagpapasakop sa Kristo, ang mga asawang babae rin ay dapat magpasakop sa kanilang asawang lalaki sa lahat ng bagay. Kaya ano yung itinihin ni Apostol Pablo yun? Yung magpasakop. Dapat na ang asawang babae ay magpasakop. Ngayon dito sa 33, isang bahagi ang binanggit dito. 33, ang sabi diyan, ang asawang babae naman ay dapat magkaroon ng matinding paggalang sa kanyang asawang lalaki. Ayan. Anong sabi doon? Paggalang. Naunag a panagraem. Sabi ng Iloko. Halawod a pagtawod, sabi sa Bisaya, di ba? O kaya ay sa Pangasinan, aralem ya respeto. Kaya yung mga asawang babae ay ganun ang kanilang gagawin. At kapag ginagawa nila ito, ay sumusunod tayo sa kaayusan doon sa unang Korinto 11:3. Ano bang binabanggit doon? Ang ulo ng babae ay ang lalaki, sabi doon. Ang ulo ng lalaki ay ang Kristo at ang ulo ni Kristo ay ang Diyos. Yung kaayusan yun. And kapag sinusunod ng bawat isa ang bagay na yun, meron lang isa na hindi sumusunod doon sa pagkaulo. Sino kaya yun? Ang Diyos na Jehovah. Sapagkat walang ulo ang Diyos. Pero si Kristo, meron siyang ulo, si Jehovah. Ang lalaki din, ang ulo niya ay si Kristo, at ang babae, ang ulo niya ay ang lalaki. Yun ang kaayusan. At kapag sinusunod ng babae ang pagkaulo, pagkilala sa pagkaulo ng lalaki, ay natutuwa siya sa bagay na yun. Kaya kinakailangan na gawin natin yun upang sa gayon ay magiging masaya at matagumpay ang inyong paglalakbay sa buhay bilang mag-asawa. Ang isa pang punto, pangalawang punto na nais kong idiin, ay alamin kung kailan ka tatahimik. At ang napili kong teksto ay ang Santiago 1:19. Ang sabi doon, maging matulin sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita, mabagal sa pagkapuot. At yung mga pinag-uusapan natin ay paglalakbay. Kapag ikaw ay merong sasakyan, merong 120, merong 100 na pagtatakbo, meron ding mabagal, 60 kilometers per hour. Ngayon, gawin din naman sa pagiging matulin sa pakikinig, ayan, maging 120 na makinig. Halimbawa, ay merong idinadaing si Rina, 120, pakinggan mo. Hindi yung karak-karakay, hadlangan mo at hindi mo napakikinggan yung kanyang sinasabi. At magiging mabagal, mas below pa ng 60 kilometers per hour, yung ating puot, yung ating pagkapuot o kaya ay yung pagsasalita natin, hindi yung pabigla-bigla na parang mabilis. Magiging mabagal tayo sa pagsasalita. Magiging maalumamay ang pagsasalita. Ngayon ay kapag ganun ang gagawin, ay magiging masaya. Halimbawa, katulad ng naglalakbay tayo sa bandang Espanya, merong daanan ng tren doon, di ba? At anong gagawin? Sabi doon, stop, look, listen. Kaya kapag merong idinadaing ang bawat isa, anong gagawin nyo? Stop. Pangalawa, look. Look ba yun? Yan. Stop, look, tignan mo, suriin mo kung ano ba yung problema na yun. Pagkatapos ay, pakinggan. Yan, kapag nangyari yon, pag-usapan ninyong mabuti bilang mag-asawa. At kapag ganun ang inyong gagawin, mahusay na komunikasyon, ay magiging mahusay ang inyong pagsasama. Ang pangatlo, yung ugaliing magpahayag ng pagpapahalaga.
At ang napili kong teksto ay Colosas 3:15, ipakita ninyong kayo ay mapagpasalamat. Halimbawa, nagpagas tayo sa ating sasakyan sa isang gasoline station, aalis na ba tayo? Di ba? Tayo ay magpapasalamat sa gasoline boy, di ba? Oh, maraming salamat at kinargahan mo yung aking tangke. Ganyan din naman sa mag-asawa, kinakailangan na kapag mayroong magandang bagay na ginawa ang ating asawa, ay lagi tayong magpasalamat. Kung ano yung lagi niyong ginagawa noong kayo ay magkasintahan, ay ganun din ang gagawin niyo hanggang sa kayo ay mag-asawa na. Di ba? Kapag mayroong ginagawang bawat isa, ay nagpapasalamat kayo lagi. Halimbawa, ay mayroong paboritong regalo. Ano bang paboritong regalo ni Ian kay Rina? Maaring bulaklak o kaya ay tsokolate. Laging magpapasalamat. Ano naman kayang paborito ni Ian? Maaring perfume. Magpasalamat din sa kanya. Laging magpasalamat tayo upang sa gayon ay ipakita natin yung ating paggalang, yung ating honor sa bawat isa. Ngayon ay ang panghuli ay maging tapat kayo sa inyong sumpaan bilang mag-asawa. Ngayon ay mamaya ng konti ay merong sumpa na inyong pipikasin. At syempre, bago ng sumpaan ay merong mga tanong na sasagutin ng oo or hindi. Ngayon ay ang sabi ng Matthew 19:6, hindi na sila ang asawang lalaki at babae, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Kaya nga ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinumang tao. Yan. Merong sumpaan, magpakailanman yung pagsasama. Kahit na mayroon kayong problema, hindi sagot ang paghihiwalay. Walang expiration ang marriage license. Yung inyong lalagdaan na certificate of marriage ay walang expiration yon. Merong naghahanap ko minsan, nabasa ko sa dyaryo, nung natapos yung kasal, hinahanap niya, binabaliktad niya yung certificate of wedding kung merong expiration. Pero wala ang expiration ng certificate of marriage. Forever yun. Kaya magiging tapat tayo sa ating sumpaan sa asawa. Dahil yung sumpaan ninyo ay isinumpa ninyo yon sa harap ng Diyos na magmamahalan kayo. At kayo din naman ay nagsumpaan na magmamahalan kayo ng isa't isa. At ito ay hindi lamang obligasyon sa batas, kundi ito ay obligasyon din natin sa bawat isa. At obligasyon natin sa ating Diyos na Jehovah. Ngayon, dahil sa pinag-uusapan pa rin natin ay sasakyan, kapag tayo ay first time na magbisikleta, kapag ipidal natin, natutumba tayo. Dahil sa hindi tayo sanay. Di ba? Tapos kahit na makalayo kayo ng konti, maya-maya matutumba na naman. Ganyan din sa pag-aasawa. Sa inyong paglalakbay sa buhay bilang mag-asawa, along the way ay mayroong kayong mga problema. At ang mga problemang ito ay hindi nyo nalaman, lalo na yung mga personality ng bawat isa, yung personalidad, pag-uugali ng bawat isa. Maaring mayroong ugali na hindi mo nakita kay Ian nung kayo ay magkasintahan. At si Rina naman, meron siyang pag-ugali na hindi mo napansin noon, na para bang ikinababahala mo yon, nadidisturb ka sa bagay na yon. Ngayon ay dahil sa nababahala ka roon sa bagay na yon, ay uuwi ka na lang ba sa iyong bahay? Uuwi ka na ba sa mama mo? Sa mama mo? Iiwan mo na lang si Ian. Ganun din naman si Ian, aalis siya. Sige, magbabakasyon na lang ako sa kamag-anak ko sa Tacloban. Doon na lang ako pupunta.
Hindi, di ba? Yan ay pag-usapan ninyo at lutasin ninyo. Ganyan din talaga sa pag-aasawa. Sa unang araw, unang buwan o kaya taon pa, ay nag-a-adjust pa ang bawat isa. Pero habang binabasa ninyo ang Biblia at ikinakapit ninyo ay magiging smooth, magiging mahusay ang inyong paglalakbay sa buhay bilang mag-asawa. Kaya yung mga punto na ating pinag-usapan sa hapon na ito ay inyong ikapit upang sa gayon ay magiging masaya at magiging matagumpay ang inyong pagsasama bilang mag-asawa. Ngayon ay nasa akin ang inyong Certificate of Marriage. Ito ay merong 4 na kopya. At bago natin lalagdan ito, pag-isuyo na kayo ay tumayo. Gayun din naman ang inyong mga witnesses, si Brother Emmanuel Vivas at si Sister Teresita Moralida. Hari kayong tumayo. Yes or no lang ang sagot. Or opo or hindi. Ikaw ba, Ian, sa harap ng Diyos na Jehovah at ng mga saksing ito, ay kumukuha kay Rina bilang iyong pinakasalang asawa upang ibigin at pakamahalin alinsunod sa batas ng Diyos na nakasaad sa banal na kasulatan para sa mga Kristiyanong asawang lalaki habang kayo ay kapwa na bubuhay. Opo. Ikaw ba, Rina, sa harap ng Diyos na Jehovah at ng mga saksing ito, ay kumukuha kay Ian bilang iyong pinakasalang asawa upang ibigin at pakamahalin at matinding igalang alinsunod sa batas ng Diyos na nakasaad sa banal na kasulatan para sa mga Kristiyanong asawang babae habang kayo ay kapwa na bubuhay. Sino ba ang magbibigay kay Rina na pakasal kay Ian? Sino ti mangyawat kini Rina nga may asawa kini Ian? Okay. Sila po ay walang iba kundi ang mga magulang, si Brother Santos Abarca at Sister Emilita Iparageri Abarca. Okay, maraming salamat po. Pwede na po kayong maupo. Ngayon tayo tutungo na sa inyong mga panata. Ako, si Christian Julian Alesna, ay kumukuha sa iyo, Rina Iparagiri Abarca, upang maging aking pinakasalang asawa, upang ibigin at pakamahalin alinsunod sa batas ng Diyos na nakasaad sa banal na kasulatan para sa mga Kristiyanong asawang lalaki habang tayo ay kapwa magkasamang nabubuhay sa lupa ayon sa kaayusan ng Diyos sa pag-aasawa. O, si Rina Iparagire Abarca, ay kumukuha sa iyo, Christian Julian Alesna, upang maging aking pinakasalang asawa, upang ibigin at pakamahalin at matinding igalang alinsunod sa batas ng Diyos na nakasaad sa banal na kasulatan para sa mga Kristiyanong asawang babae habang tayo ay kapwa magkasamang nabubuhay sa lupa ayon sa kaisa ng Diyos sa pag-aasawa. Ang mga singsing na ito ay panlabas at nakikitang tanda na nagpapahiwatig sa lahat hinggil sa pag-iisang dibdib ng lalaki at ng babaeng ito sa big kiss ng pag-aasawa.
Yamang sina Christian Julian Alesna at Rina Iparageri Abarca ay nakipagtipan sa harap ng Diyos na Jehova at ng mga saksing ito upang tanggapin nila sa isa't isa ang sa buklod ng pag-aasawa. Ako bilang isang ordinadong ministro at sa pamamagitan ng otoridad na ipinagkaloob sa akin ng banal na kasulatan at ng Republika ng Pilipinas ay nagpapahayag na sila ay mag-asawa na. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng sino mang tao. Okay. Malugod kong ipinakikilala sa inyo sina Brother and Sister Christian Alesna.